Magandang araw, CCF family. Welcome to CCF Sunday Fast Track. We ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ating mga katanungan. Pastor Bong, kamusta po kayo? Kamusta rin sa iyo, Patrick? Mabuti naman ako. Okay, praise God. Sa ating unang katanungan, sa sakit ng sugat mula sa isang magulang na nanakit, ng abuso o ng iwan, paano makakahanap ng daan tungo sa kapatawaran ng isang anak? Ayan. Alam mo, hindi natin inaalis yung katotohanan na nasaktan tayo. Hindi natin inaalis ang katotohanan na yung mga pait na naranasan natin ay totoo. Ganun pa man, kung naintindihan natin yung sinabi ng Diyos na ang lahat ng bagay ay gagawin niyang mabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya at lumalakad ayon sa Kanyang kalooban, yung pananakit at mga karanasan na mapapait ay pwede ring gamitin ng Diyos ito para sa ikauunlad at ikabubuti mo. Katulad ni Jose, si Joseph, ito naman ang abuso ng mga kapatid. Di ba? Isipin mo, binenta. Tapos, hindi lang siya binenta, talagang hindi sila naging mabuti sa kanya pag kinakausap. At talagang mapait ang pinagdaanan ni Joseph kasi naging katulong na dating paborito ng tatay. Tapos, napagbintangan pa, nakulong. Pero ang lahat ng yan, isip niya, sabi niya, ang Diyos ang nagdala sa akin dito para iligtas ang maraming buhay. So minsan, yung mga mapapait na karanasan ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa ikabubuti ng iba na ikaw ang kakasangkapanin. Kaya He can turn the mess into a message, a test into a testimony, a scar into a star. Kaya napakahalaga, lapit ka sa Diyos. Kasi lahat tayo masasama, nakakagawa tayo ng bagay na hindi mabuti. Pero sa Diyos, kahit yung hindi mabuti, gagawin niyang mabuti para sa atin. Maraming salamat, Pastor Bong. Para sa ating ikalawang katanungan na medyo timely, Pastor Bong, paano natin mababalanse ang pagpapatawad sa kapwa at ang paghangad ng katarungan kung nahaharap ang sambayanan sa galit dulot ng pagnanakaw at katiwalian? At paano natin maisasabuhay ang kapatawaran? Ayan. Alam mo, hindi masamang magalit sa kasalanan. Mali ang kanilang ginawa, magagalit tayo sa kanilang ginagawa. Kasi ang epekto nun, kawawa ang mga biktima, ang mga taong nasasaktan, nahihirapan. Totoo yun. Ngayon, paano natin mapapatawad? Ang pagpapatawad ay inire-release na natin sa puso natin yung kanilang mga masamang ginawa. Ngayon, kung sakaling dadali natin yung hustisya, hindi para maghiganti. Hindi para sila ay maging vindictive. Dinadala natin ang hustisya dahil para matutunan nila at matutunan ng marami pa ang mga bagay na mali na hindi dapat tularan at hindi dapat ipagpatuloy gawin. So yun ang bagay na pagkakaiba. Kasi pwede mo silang parusahan na dahil sa galit mo upang magiganti. Ngunit pwede silang parusahan na dahil lang sa pagmamahal mo rin sa kapwa mo at kaya ka naman dinalagay sila sa tama nilang kalalagyan. Alright. Maraming salamat, Pastor Bong, sa magandang at balanseng pagsagot niyo po sa ating pangalawang katanungan. Para sa ikahuling katanungan, Pastor Bong, kapag ang pagkakamali ay hindi isang beses lang nangyari, kundi isang paulit-ulit na pattern, halimbawa, narcissistic na ugali, pagnanakaw o pagsisinungaling, posible pa rin ba ang kapatawaran? Ayan. Sa Bible, kung maaalala niyo sa Luke 17, kapag ang kapatid mo ay nagkasala ng 7 beses. Pero 7 beses na lumapit sa'yo para humingi ng tawad, sabi niya, patawarin mo. Iisipin mo kung magkasama tayo ng 8 oras, bawat oras nagkakamali ka, hingi ka ng tawad. Paano kung hindi naman humingi ng tawad? Kaya ang idea, pinatatawad na kita, kailan tutulungan kita ngayon, maiayos ka. I need to rebuke you, kaya open rebuke is better than hidden love. Ngayon, kung kinakailangan kitang disiplinahin, didisiplinahin kita. Kasi sa Bible, dinidisiplina rin. Katulad nung lalaki sa Corinthians chapter 5, na kung saan merong immoralidad na hindi mo makikita maging sa mga hindi Christians. And yet, he was disciplined. And sa sa 2 Corinthians, doon ay pinatawad na siya kasi nagsisi na siya sa kanyang kasalanan. So, may disiplina. Kasi kung mahal natin yung kapatid natin, tutulungan natin lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Indeed, Pastor Bong, discipline is a form of love as well. Yes. Alright. Maraming salamat, Pastor Bong, sa inyong pagsagot po sa aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.